Dito tayo kay Gwen Garcia. Ito na mga kababayan. Si Gwen Garcia, bumitaw na. Bumitaw na sa mga Duterte. Kasi, naku, wala. Ano pang aasahan? Meron nga daw team padapa. Bumitaw na kay Duterte. Ito, pakinggan nyo si Gwen. Pa akong respeto ni Presidente Duterte? Wala. Nadungog ba ninyo? Maski usa lang kapulong. Usa lang kapulong. Pagdaot kaniya? Wala. Kaya ko makamao. Gamutan ako. This is one of my relatives. My lola is malayo na, actually third cousin of Governor Gwen in Cebu. My lola is twin. Magkambal ang lola ko. Pinsan siya ni Gwen Garcia, pero mga third, ano na siya, third, parang ganun, generation. Hindi, parang, basta mga ganun-ganun na bagay. Kasi dati, nung nag-reunion kami, is nakita ko sila, pati yung mga anak niya. Romana Mix TV, maraming salamat po, ma'am, sa yung $15 super sticker. Thank you so much po. Utang kabubuton. Ito pakinggan ninyo, Bisaya, i-translate natin mamaya. Alam ko maraming Tagalog nanonood, pero ito kasi siya, Cebuano, so Bisaya po ang salita niya, mamaya i-translate natin. Tapusin muna natin ang kanyang sasabihin. Kung respeto ni Presidente Duterte, wala. Nadungog ba ninyo? Maski usa lang kapulong. Usa lang kapulong. Pagdaot kaniya, wala. Kaya ko makamao. Gamutan ang utang kabubuton niadtong 2019 sa ihang nagtinguha kini ninyong igsuon nga mobalik pagka-gobernador kinsay iyang giindusar way lain si Gwen Garcia o ang atong vice presidente karon si Inday Sara doon na makoy gilitok nga mangiad batok kaniya wala o dili gayon ako makaapo tungod kay lagi niadtong 2019 iya usab akong giindusar. Dili ni kabahin kung kinsay loyal ni President Duterte o kinsay loyal ni President Marcos kay wa man mudagan ning silang duha. Sila na di ay dili kita man local midterm election. Kung kita mosuporta ning kasamtamang administrasyon awayon na ta kitang tanan nanumpa that I will obey all laws, legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. Og lakip na ni ana ang paghatag og respeto ug kinsa karon ang presidente sa Republika sa Pilipinas. Kung di man mo respeto sa tao, respetuha ang posisyon. Kung dawato nato kita mga Pilipino ang tinguha nga mulambok kini atong nasod. Nga naman. Narinig nyo? Sabi ni Governor Gwen Garcia ng Cebu. Actually, malayo-layo na kamag-anak namin, but I don't like her. And that's all. Wala na ko ibang sabihin. Malayo-layo na mag-anak kami, pero I don't like her. Hindi porket inangkin ko kamag-anak kami, gusto ko siya. Hindi ko siya gusto. So, ganito mga kababayan. Sa sinabi ni Governor Gwen Garcia ng Cebu, ni minsan ba nakarinig kayo na siniraan niya si Digong? Ni minsan ba nakarinig kayo na siniraan niya si Sara? Wala. Diba? Ngayon, sabi niya, hindi porket ay sumuporta siya ni Digong nung administrasyon ni Digong ay mali na. Hindi porket sumuporta siya ngayon sa administrasyon ni Bongbong ay mali na. Kung ayaw niyong sumuporta sa politiko kay Digong o kay Marcos, respetuhin ninyo kung sino ang presidente para sa ikaunlad ng ating bayan. Yun ang sabi niya. Mahaba yun, di ba? Sinurtcut ko lang, summarize yun sa madaling salita. Di ba? Kung hindi niyo gusto si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas, respetuhin niyo na siya ang presidente kasi siya ang sinulat sa papel at nilagay sa pera. Bongbong Marcos is the number 17 president in the Republic of the Philippines. Kung ayaw niyo kay Digong, kung ayaw niyo kay Bongbong, respetuhin niyo na presidente sila. So ngayon, si Digong tapos ko nang nirespeto, hindi na siya presidente.
Si Marcos nirespeto ko kasi siya ang binuto ng tao. Lalong-lalo na kay Uwo-Uwo na supporter ni Isko Moreno. Anong sabi ni Isko? Si Bongbong, binuto na ng tao. Ganon si Isko. Si Bongbong Marcos, na dating senador, na ngayon ay presidente ng Pilipinas, binuto ng tao. Nagdesisyon ang tao. Tayo, bilang mamamayan na Pilipino, ordinaryong tao, the best way na makatulong tayo kay Marcos, gustuhin man natin siya o hindi, suportahan natin. Wala na tayong magawa. Siya ang binuto ng tao. Siya ang nanalo. Sa politiko, merong matalo, may manalo. Kung hindi mo gusto si Marcos, bahala ka kung hindi mo gusto. Pero, respetuhin mo ang kanyang titulo bilang presidente ng Pilipinas. Funny TV, hindi rason yan. Kahit sabihin mong adik si Bongbong, hindi mo gusto, respetuhin mo, presidente siya. Yung tatay mo nga, na babaero, di ba, nirespeto mo kasi tatay mo pa rin. Di ba? Yung nanay mo nga, na pukpok or anak ka lang sa pukpok, di ba, nirespeto mo kahit pukpok siya kasi nanay mo pa rin? Kay BBM, hindi nyo kayang respetuhin? Na hindi nyo naman kilala yung tao? Binuto siya ng tao. Yung iba nga dyan, sinumpa ang nanay kasi pinanganak sila sa pagiging pukpok ng nanay. Pero nire-respeto nyo kasi nanay nyo pa rin. Yung tatay mo nga na adik, sugarol, lasinggero, nirespeto mo kasi tatay mo pa rin. Diba? Anong sabi ni Gwen Garcia? Ni minsan ba may narinig kayo na siniraan ko si Digong, si Sara? Wala. So ngayon, kung hindi nyo gusto si Marcos, respetuhin nyo bilang presidente siya ng Pilipinas. Doon na tayo. Ayaw nyo kay Marcos kasi bangag, adik, weak leader. Pero respetuhin nyo, presidente siya eh. Ngayon, si Marcos, never kayong nakarinig na binastos kayo. Pero pag kayo nagbastos sa presidente, pwede kayong arestuhin. Bakit? Presidente yan eh. Di ba? Yan yung nagpapatupad ng batas sa ating bansa. Ngayon, kung hindi kayo sumunod, nirespeto ko si BBM kahit adik, karapatan mo yan. Di ba? Karapatan mo yan, Funny TV. Walang nagproblema sa'yo kahit sabihin mong adik si BBM. Bakit? Nagproblema ba si BBM sa'yo? Hindi rin naman Respetuhin nyo kahit adik ang tingin ninyo sa kanya, kahit bangag ang tingin nyo sa kanya, respetuhin nyo. Kasi unat sa poll, hindi din naman kayo pinapakialaman ni BBM. Di ba? Try ninyo. Pag i-shutdown ni BBM ang government, anong mangyari sa atin? Sa sinabi ninyo na hindi nyo respetuhin si Marcos kasi adik, kasi bangag, bakit hindi kayo mag-file ng kaso sa ombudsman para ma-impeach si BBM? Hindi yung puro kayo magsalita. Alam mo, sa totoo lang mga kababayan kong mga bobong DDS, tanggapin nyo ng bobo kayo, totoo naman. Diba? Mahirap makipag-argue sa mga bobo. Alam mo, Funny TV, kabubuhang isip yan. I-shutdown niya. Pag i-shutdown ni BBM ang gobyerno ng Pilipinas, sa tingin mo, anong mangyari sa atin? Alam niyo, wag niyong pairalin yung kabubuhan ninyo kasi minsan nangyari na yan sa inyo. Di ba, ginawa ninyo yan sa Qatar, rally kayo ng rally doon. Nung naaresto kayo, tinulungan ba kayo ni Duterte? Sinagip ba kayo? Si BBM pa rin ang sumagip sa inyo. Napatunayan na yan na mga bobo kayo. Di ba? Hindi na tayo pwede magtalo-talo pa. Kasi napatunayan nyo na bobo kayo, mga DDS. Di ba? Napatunayan nyo na bobo kayo. Huwag nyo nang ipagtanggol yung sarili nyo. Ni minsan ba nakakita kayong DDS na edukado? Edukado nga, kawatan naman. Yeah? Ni minsan ba nakakita kayo ng DDS na formal? Formal tignan, pagmumura naman. Yeah? Ni minsan ba nakakakita kayo ng DDS na disente? Disente tignan, kriminal naman. Yeah? Wala kayong takas pag si Ken Garcia ang kalaban ninyo. Kasi ang definition ng DDS, bobo, tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit, mahirap. Yan ang totoong definition ng DDS. Kaya nga sa 100 DDS na nood sa akin, 7 na lang natira. Kasi 7 ang word sa definition ng DDS. Bobo, tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit, mahirap. Yan ang definition ng DDS.
Kaya lagi kong sinasabi, sa 100 nanood sa akin na DDS, 7 na lang matira dyan. Hindi nyo matanggap. Mga DDS, huwag kayo makipagtalo sa akin. Kasi this is my life. Kung gusto ninyo at kaya nyo nakalabanin si Kent, mag-live kayo at paabutin nyo ng 5,000 live viewers ang live ninyo. Diba? Para paniwalaan kayo. So the more na umabot tayo ng 5,000, the more na maraming naniniwala sa atin. Kasi nga ang mga DDS, maglakad akong taas noo at sabihin, bobo kayo. Diba? Si BBM pa rin nakatulong sa inyo. Diba? Sa mga nagpapakalat ng fake news na hindi daw totoo na may nakulong na mga DDS sa Qatar, tigil-tigilan nyo yung pagpapakalat ninyong fake news. Isa lang masasabi ko sa inyo, nasa loob lang kayo ng amo nyo, kami nag-iikot sa social media. Ito na. Malacanang Press Corps. Welcome muli sa ating press briefing ngayong araw. Makakasama natin ngayon si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacda para magbahagi ng mahalagang anunsyo. Secretary Cacda. Maraming salamat, ASEC Dale. Upon directive of the President, since he learned about the arrests of the around 20 Filipinos, OFWs, in a resort in Doha, Qatar last March 27 gabi, and around 10:30, he immediately directed the Department of Migrant Workers, of course. Ngayon, mga Pilipino dyan sa Qatar, mga buwaka ng ina nyo, mga DDS, sasabihin ninyo walang nakulong, walang naaresto. Ano to? Malacanang na mismo nagsabi. Di ba? Malacanang na mismo nagsabi na may nakulong na 17 na DDS, na OFW, na bobo, na nagwiwilga-wilga sa gitna ng Ramadan. Tapos sasabihin ninyo, wala. Ang ina nyo, papakalat pa kayo, fake news pa. Sa bagay, DDS nga kayo. Partnership under the same one country team with the DFA and our embassy, and lagi nilang inaano yan to provide, lagi nilang pinagpilitan na mga nagbablogger-bloggeran dyan sa TikTok. Ang dami kong nakita sa TikTok na nasa Qatar daw sila. Wala daw nakulong, wala daw silang nabalitaang nakulong. Bakit kayo babalitaan? Hindi naman kayo media. Magtrabaho na lang kayo dyan, magkuskus kayo ng kubeta. Legal and welfare assistance to the 20 who were arrested. More specifically, first and foremost, ang tanong ng presidente, kamusta na sila? Their welfare, their well-being. Buti pa si BBM naisipang kumusta sila. Si Sara Sidigong walang narinig. Kaya ngayon mga DDS, yan ang isipin ninyo. Yan ang isipin ninyo. Pagkatapos ninyong murahin, sabihang bangag, sabihang adik si BBM pa rin nag-aalala sa inyo. Ngayon, natanong ko sa inyo, tinulungan ba kayo ni Sara at ni Digong? Nagkaroon tayo ng welfare visits with our one country team under Ambassador Melicor. We had our labor attaché, his name is Attorney Ed Ferrer, along with our retained Qatari legal counsel, conduct visits in the detention centers, in the jails, where the 20 were held. There were 12 males, there are 12 males and 5 females and 3 minors. And of course, we know, nang unang nakalaya yung 3 menor de edad, naiwan yung 12 kalalakihan and 5 na kababaihan in separate detention or jail facilities. The second and more important, should I say, directive of the President was to secure their immediate release. And with gladness, we report today that, of course, based on the President's directive to secure the immediate release of the 17 who are still detained. Immediate release. Yung 17 na detained sa Qatar. So, naka-immediate release. Pansamantalang laya. Papauwiin na sila sa Pilipinas. So, pag umuwi ng Pilipinas, hindi na sila maka-abroad. Bakit? Deportation ang tawag dun. So, klaro po mga kababayan, merong naaresto na 17 ka mga DDS na OFW bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, mahirap, pangit ang lahi, na nakulong sa Qatar. Ngayon ninyo, ako nun, pamilya nun, isumpa nyo si Digong. Tignan nyo, Digong kayo ng Digong. Tapos, wala namang tumulong sa inyong Digong.
Oh. So yun ang katotohanan, mga kababayan. Oh, klarong-klaro, di ba? Di ba? Klarong-klaro. Dito tayo kay Gwen Garcia. Gwen Garcia. Ito na, mga kababayan, Gwen Garcia. Uy, may nagpalipad si Ami Simple Kitchen. Maraming salamat sa yung 10 Hong Kong dollar super sticker, ma'am. Thank you so much po.